Kabilang sa mga hindi malilimot na tagpo sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, ang tahimik na pagtangis ng ilang kaanak ng mga biktima. Sa panayam ng kapuso nating si Mariz Umali, ikinuwento nila ang panunumbalik ng sakit ng marinig ang sinapit ng mga kaanak at kung bakit sa kabila nito'y nais nilang matuloy ito sa paglilitis. Narito po ang kanyang pagtutok mula sa The Hague, Netherlands. Habang inilalatag ng prosekusyon at abogado ng mga biktima ang mga ebidensya kasama mga kwentong sinapit ng mga pinatay nung panahon ng war on drugs, mayat mayang nagpapahid ng luha ang mga kamag-anak ng mga biktima habang nasa court gallery sila at nanunood sa ikalawang araw ng confirmation of charges ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Shira Escudero nawala ng kapatid. It still hurts. I find it hard to breathe at some time, but I still try to manage and repress my emotions. Si Leory Pasco naman, namatayan ng 2 anak. Ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Mahirap. Mahirap kasi kanina. Pigil yung aming, pigil yung aming damdamin kasi sobra kaming, na overwhelmed dahil para talaga yun sa amin yung mga sinasabi sa amin yun ng mga biktima. Ang hirap daw pigilan ng emosyon nila sa kabila ng bilin na bawal umiyak sa gallery. Sobrang nakakaiyak kasi yung bang kung hindi nga lang bawal yung umiyak kasi bawal daw pinipigilan. Kaya nga sobrang hirap. Bawal umiyak? Bawal daw baka kasi daw humagulgol, ganun-ganon. Ang 2 anak ni Pasco, sina Crisanto at Juan Carlos, pinatay noong 2017 sa Quezon City sa kasagsagan ng kampanya kontra droga. May mga kwento raw ang prosekusyon na kumurot sa kanyang puso. Doon sa inilatag nung yung babae sa prosecution, yung mga nilatag niya ng mga pinaslang, tapos kung saan-saan lang natagpuan. Tapos siyempre naalaala ko rin yung anak ko dahil natagpuan din namin siya na bangkay na sila sa may Quezon City. 2 sila magkasabay. Minsan minsan may mga gabing hindi ka nakakatulog kasi sinisisi ko yung sarili ko na siguro kung hindi ganoon, hindi ko pinasurrender, baka sakaling buhay pa. Muli rin nanumbalik kay Shira ang mapait na sinapit ng kapatid sa buong pagdinig kahapon. Same way din nakita yung brother ko wrapped with packaging tape noong 2017. And it reminded me all the pain that we experienced. Mas naging malinaw sa amin na part talaga to ng policy ni Duterte. So parang lalong naging mas matibay sa amin na si Duterte talaga yung reason bakit nawala yung mga mahal namin sa buhay. Umaasa sina Pasco at Escudero na tutuloy sa trial proper ang kaso ni Duterte. Even if makonvict si Duterte balang araw, yung pain nandun pa rin po. Alam namin na hindi na nito mababalik yung kapatid ko, pero we still want to push this to trial. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.